Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 602, Kabanata 602, ang nagdalamhati at nagagalit Frederick Cohen sa lungguhit isa. Ang kapaligiran sa pagitan ng magkabilang panig ay agad na naging tensyonado at komprontasyon. Ang mga salita ni Frederick Cohen ay hindi lamang insulto si Dominic Taylor, kundi pati na rin ang halos lahat ng tao sa bilog ng capital city. Malamig na tinitigan ni Dominic Taylor si Frederick Cohen, na nagsasabing, "Palagay ko ay kamatayan lang ang hinahanap mo. Patay na si Bobby Aguilar, ano pa ba ang kailangan mong ipagmalaki?" Sumigaw si Frederick Cohen, "Sa tingin mo natatakot ako sa iyo? Anong uri ng unang tao? Sa tingin ko ito ay walang laman na katanyagan. Ignorante sa buhay at kamatayan." Galit na galit si Dominic Taylor, itinaas niya ang kanyang palad, at isang malakas na hininga ang dumiretso kay Frederick Cohen. "Hindi ako natatakot sa iyo." Hindi nagpanik si Frederick Cohen, sumabog ang kanyang mapupulang hininga, humarap sa kalaban. Klang! Umalangaw-ngaw ang malaking tunog sa buong Great Hall. Hindi sinasadyang umatras ng 3 hakbang si Frederick Cohen, at mas nakaramdam ng sakit ang kanyang kamao. "Ikaw, isang bata na kailangan pang alagaan, ay talagang may kakayahan." Napailing si Frederick Cohen at malamig na sinabi. Kinusot-kusot ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, "Bastos ang bibig, kailangan kitang turuan ng leksyon para malaman mo kung ano ang respeto." Pagkatapos nito, humakbang muli si Dominic Taylor. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatayo si Jordan Richards sa pagitan nilang dalawa. Malamig niyang sinabi, "Ito ang Immortal Slaying Sect, hindi ka ba natatakot na gisingin ang isang bagay na buhay kung lumaban ka ng ganito? Kung gusto mong mamatay, ayaw namin." Sinulyapan ni Dominic Taylor si Jordan Richards at ngumuso, "Ililigtas ko ang iyong buhay sa ngayon. Pash, umuwi ka na at magpa-nurse ka." Pinagtawanan ni Frederick Cohen. Pansamantalang nalutas ang salungatan, ngunit alam ni Jordan Richards na ang dalawang panig ay maglalaban hanggang kamatayan. Hindi pa banggitin kung magkakaroon ng anumang Dharma Treasure sa bulwagan, ang mga panloob na core sa pasukan lamang ay sapat na upang mabaliw ang lahat. Panahon na para alisin ang mga taong ito. Malamig na sabi ni Jordan Richards. Sinulyapan niya si Dudley Lynch, at agad na naunawaan ni Dudley Lynch ang kahulugan ng Jordan Richards. Nagtama ang dalawang panig, at biglang lumitaw ang itim na aura ni Dudley Lynch, na hamarang sa mga tao. "Dudley Lynch, ano ang gusto mong gawin?" Hindi napigilan ni Frederick Cohen na sumimangot. Pinaikit ni Dudley Lynch ang kanyang mga mata at sinabing, "Siyempre, patayin kita. Patayin mo ako." "Ha ha ha, ang laking tono." Napaungol si Frederick Cohen sa galit. Ngumuso si Dudley Lynch, "Patay na si Bobby Aguilar, wala nang darating para tulungan ka, ngayon. Dapat kang mamatay dito." Pinaikit ni Frederick Cohen ang kanyang mga mata at sinabing, "Dudley Lynch, sinusubukan mo ba talagang purihin ang mga tao sa bilog ng capital city? Sa tingin mo ay maaari mong ipitin ang kanilang bilog sa pamamagitan ng pagwagayway ng iyong buntot? Mangarap ka." Walang pakialam na sinabi ni Dudley Lynch, "Walang kinalaman iyon sa iyo, lahat ay may kanya-kanyang pagpipilian." Sumigaw si Frederick Cohen, "Sige. Akala mo natatakot ako sa iyo? At saka, marami akong kapatid sa tabi ko." Hindi napigilan ni Dudley Lynch ang tumawa. "Frederick Cohen, masyado mo silang na-overestimate, sa tingin mo ba ay mag-aaway sila sa tabi mo? Nakakatawa. Idilat mo lang ang iyong mga mata at tingnan mo, tatayo lang sila at manunood." Lumingalinga si Frederick Cohen, at sa katunayan, wala sa mga pinakamababang martial artist na ito ang may intensyon na kumilos. Bagamat hindi natatakot si Frederick Cohen kay Dudley Lynch, ang kanilang pagwawalang bahala ay nagparamdam pa rin sa kanya ng galit. "Gusto mo talagang tumabi at manood? Sasabihin ko sa iyo, kung mamamatay ako, ikaw ang susunod." Galit na sigaw ni Frederick Cohen. Sa tingin mo ba ito ang ideya ni Dudley Lynch? Ito ang ideya ng mga nasa bilog ng capital city. Hindi nila sinasadyang ibahagi ang kayamanan sa iyo. Patuloy na sumisigaw si Frederick Cohen, ngunit hindi pa rin tumutugon ang karamihan.
Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata, maingat na pinagmamasdan si Frederick Cohen. Bagamat si Frederick Cohen ay tila lubhang walang ingat, siya ay talagang napaka-metikuloso, alam ang kahalagahan ng pagkakaisa. Mr. Cohen, ito ay isang pagtatalo sa pagitan mo at ni Dudley Lynch, wala itong kinalaman sa amin, tama ba? Oo, may sama ng loob kayong dalawa mula pa noon, bakit ngayon mo pa hinahati ang problema sa bilog ng capital city? Mr. Cohen, may mga kaaway ka kahit saan, madaling makaakit ng mga sakuna, parang walang kinalaman sa atin. Nang marinig ang mga salita ng karamihan, ang mukha ni Frederick Cohen ay namumula sa galit. Ito ay sa inyong dalawa, wala itong kinalaman sa akin. Mataray na sabi ni Jordan Richards. Huwag mag-alala, paprotektahan ng Capital City Martial Arts Association ang iyong kaligtasan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga martial artist mula sa ibabang layer ay naging mas determinado, ganap na hindi pinapansin ang mga salita ni Frederick Cohen. Hindi napigilan ni Frederick Cohen na magalit, galit na sumigaw, isang grupo ng mga walang spine na bagay. Dahil sa kahinaan mo, lalo silang nagiging mayabang. Pagkatapos noon, tumingin si Frederick Cohen kay Dudley Lynch at sumigaw, halika, papatayin kita at ipaghihiganti si Mr. Aguilar. Sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang katawan ni Frederick Cohen ay binalot ng pulang ilaw at sinugod niya si Dudley Lynch. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang matinding sakit ang tumama sa kanyang isipan. Biglang nablangko ang divine sense ni Frederick Cohen. Bagamat saglit lang, sa labanang ito ng buhay at kamatayan, maaaring magbago ang sitwasyon sa isang iglap. Shoo! Kinuha ni Dudley Lynch ang puwang at tinusok ang laman ni Frederick Cohen gamit ang isang talim. Pagkatapos, ang kanyang itim na liwanag ay naging isang higanteng palad, direktang sinampal si Frederick Cohen at pinalipad siya. Bumagsak si Frederick Cohen sa lupa, namilipit ang mukha sa sakit. Ang sakit ay naging dahilan upang hindi na siya makabangon. FK me, hindi napigilan ni Frederick Cohen ang pag-igting at pagmura. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad na nadagdagan ni Jordan Richards ang kanyang lakas, dahilan para muling bumagsak si Frederick Cohen sa lupa. Si Bobby Aguilar, nakaupo sa upuan, ay balisa. Sinubukan niyang maramdaman ang mga bracelet, ngunit nalaman niyang masikip pa rin ang mga ito. Jordan Richards, papatayin muna kita. Sa sandaling ito, biglang sumabog si Frederick Cohen at diretsyong sinugod si Jordan Richards. Walang inaasahan ang eksenang ito, kahit si Jordan Richards mismo ay hindi nag-react. Matigas na damapo ang suntok ni Frederick Cohen sa mukha ni Jordan Richards, na nagpalipad sa kanya. Natigilan ang mga tao, at may ilan pang bamulong, baliw ba si Frederick Cohen, parang asong baliw. Tumayo si Jordan Richards mula sa lupa at hinimas ang pisngi. Malamig niyang sinabi, Frederick Cohen, nililigawan mo si kamatayan. Nagpumiglas si Frederick Cohen na itayo ang kanyang katawan at ngumisi, dalawang asong magkahalong lahi, nagsasabwatan, ang lakas ng loob mong tanggalin itong mga bracelet para sa akin, kakatayin kita. Hindi na pinansin ni Jordan Richards si Frederick Cohen, malamig niyang tinignan si Dudley Lynch. Agad na pinaandar muli ni Dudley Lynch ang kanyang kapangyarihan, sumugod kay Frederick Cohen. Ang pamamaraan ay pareho sa ginamit laban kay Bobby Aguilar. Ang matinding pagsabog ay nabasag ang laman ni Frederick Cohen, nag-iwan sa kanya na humihingal. Gusto niyang tumayo pero hindi niya magawa. Sa entablado, si Bobby Aguilar ay labis na nababalisa. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Frederick Cohen dito. Captain Richards, dapat ba tayong magpatuloy? May nagtanong. Hindi kumibo si Jordan Richards, sumulyap lang siya kay Dudley Lynch. Bahagyang tumango si Dudley Lynch. Siya ay puno ng mamamatay tao na espiritu, at ang kanyang katawan ay lumutang, na nagwawalis sa lahat ng pinakamababang martial artist. Tama si Frederick Cohen. Pagkatapos nilang patayin siya at si Bobby Aguilar, ikaw ay magiging walang pinuno. Kaya't gawin na nating mga multo sa aking mga kamay. Ngumisi si Dudley Lynch, na nagpakita ng nakakatakot na ngiti.
Kabanata 603, Kabanata 603, lahat, yumuko. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ang malamig na boses ni Dudley Lynch. Agad na namutla ang mga mukha ng mas mababang ranggo na mga martial artist na ito. Ang kanilang mga isip ay hindi sinasadyang napuno ng mga salita ni Frederick Cohen. Hindi nila inaasahan na magiging totoo ang sinabi ni Frederick. Agad na ibinaling ng mga tao ang kanilang mga mata kay Jordan Richards, ang kanilang mga tingin ay humihingi ng awa. Gayunpaman, malamig na idineklara ni Jordan Richards, ang Immortal Slaying Sect ay nasa matinding krisis, ang mababang ranggo na mga martial artist, mahina at masuwayan. Mamamatay sila sa sekta. Ikaw. Ang malamig na mga salita ni Jordan Richards ay nagdulot ng panginginig sa mga tinak ng lahat. Sa hindi kalayuan sa pinangyarihan, ang mga tao sa bilog ng capital city ay nanatiling walang ekspresyon, na parabang inaasahan na nila ang kahihinatnan nito. Habang nakaupo sa kanyang upuan, si Bobby Aguilar ay lalong nababalisa. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy sa ganitong paraan, ang mga taong ito ay tila tiyak na mamamatay dito mismo. Sinubukan ni Bobby Aguilar na maramdaman ang puwersa ng buhay ni Frederick Cohen, nalaman lamang na bagaman hindi patay si Frederick, ang kanyang sigla ay lubhang mahina. Kung walang tulong, tiyak na mamamatay siya. Captain Richards, ito ba talaga ang tamang aksyon? Tanong ni Daphne Green sa puntong iyon. Nang marinig ang mga salita ni Daphne Green, nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar sa loob. Hindi nakakagulat na kaibigan siya ni Emily Taylor. At least siya ay nagtataglay ng mabait na puso. Gayunpaman, si Daphne Green lamang ang nagpahayag ng kanyang mga alalahanin ay hindi makapagbabago ng anuman. Malamig na tugon ni Jordan Richards, Miss Green, this decision is unanimous amongst us all. Mabuti pang tumahimik ka. Malamig ding bumantong hininga si Blaze Rhodes, sila ay isang grupo ng mga hindi gaanong mahalagang insekto. Kung mamatay sila, mamamatay sila. Bakit ka mag-abala, Miss Green? Nagsimulang magsalita muli si Daphne Green, ngunit naputol ito ng kaway ng kamay ni Jordan Richards. Dudley Lynch, ikaw na, malamig na utos ni Jordan Richards. Dinilaan ni Dudley Lynch ang kanyang mga labi at tumugon, sigurado ka. Pagkatapos niyang magsalita, si Dudley Lynch, na nakahawak sa itim na enerhiya, ay nagsimulang lumipat patungo sa karamihan. Sa entablado, si Bobby Aguilar ay tumutulo ng pawis at halatang balisa. Ang mga pulse errors ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag ng kanilang pagkakahawak. Kahit namamagitan si Bobby Aguilar, hindi niya sila mapipigilan at maaaring mawalan ng sariling buhay. Nakuha ko na. Biglang parang natauhan si Bobby. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw, ang lakas ng loob ninyong mga bastos na junior na pumasok sa aking Immortal Slaying Sect. Nang marinig ang hamon na ito, nagulat ang lahat. Maging si Jordan Richards, nanginginig, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Dali-dali siyang lumapit kay Bobby Aguilar, yumuko habang nakakuyom ang kanyang mga kamay sa isang magalang na pagpupugay, na uuto, Senyor, wala kaming paggalang, hinihingi namin ang iyong kapatawaran. Kabastusan. Tumahol si Bobby Aguilar, gumaganap ng kanyang papel, lumuhod. Si Jordan Richards ay ganap na nakakalimutan sa pagganap ni Bobby, ipinapalagay niya na siya ay nakikipag-usap sa Sect Lord ng Immortal Slayer Sect. Si Jordan Richards ay galit na nagbabala, bilisan mo at lumuhod ang lahat. Lahat ng mga privileged young masters na ito mula sa capital city, lahat ay pinahahalagahan ang kanilang buhay, nagmamadaling lumuhod gaya ng utos ni Jordan Richards. Senyor, wala kaming respeto. Ang aming mga puso ay puno ng malaking paggalang sa Immortal Slaying Sect. Please pardon our mistakes. Si Jordan Richards ay lumuhod sa lupa, nanginginig habang nagsasalita. Sa kaibuturan niya, nataranta na siya. Kung tutuusin, ang mga dumalo ay ang top-notch young generation ng Pyro. Higit pa rito, sa loob nila ay ang mga junior mula sa mga pangunahing aristokratikong pamilya. Kung may papatayin, tiyak na makakaranas sila ng matinding backlash. Si Bobby Aguilar, nakaupo sa upuan,
ay hindi maiwasang gamaan ang pakiramdam. Gustong-gusto niyang makita ang takot na mukha ni Jordan Richards habang nagsusumamo sa lupa. Sino ka, at sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa aking Immortal Slayer sect? Ipinagpatuloy ni Bobby Aguilar ang kanyang pagkilos. Mabilis na sinabi ni Jordan Richards, Sr., galing kami sa Capital City Martial Arts Association. Pumunta kami sa Immortal Slayer sect, para bumisita at masilip ang maalamat na numero 1 sekta sa mundo. Napangisi si Bobby Aguilar, talaga. Alamin ang iyong lugar, Junior, kung maglakas loob kang linlangan ako, papawiin ko ang iyong banal na kaluluwa. I dare not, I dare not. As my junior, I would never dare to deceive you, nagmamadaling sabi ni Jordan Richards. Ang kanyang ulo ay idiniin sa lupa, sa takot na pukawin ang galit ng Sect Lord ng Immortal Slaying Sect. Hindi alam ni Bobby Aguilar kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Tumahimik ang eksena. Si Jordan Richards at ang iba pa ay hindi nang ahas na huminga ng mabigat habang nakaluhod sila sa lupa, naghihintay ng hatol. Capital City Martial Arts Association, ano iyon? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito dati? Tanong ulit ni Bobby Aguilar. Ang Capital City Martial Arts Association ay ang aming organisasyon. Ito ay bumangon sa mga nakaraang taon. Mabilis na tumugon si Jordan Richards. Kung wala ang tigre sa bundok, magiging hari ang unggoy. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Walang habas kang pumasok sa Immortal Slaying Sect at ginaisang ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ito ay isang pinakakahilahilakbot na krimen. Dumagundong si Bobby Aguilar. Namutla ang mukha ni Jordan Richards, at sumigaw siya, pakiusap, iligtas mo kami, aalis kami kaagad. Sa tingin mo ba ang aking Immortal Slaying Sect ay isang palengke, kung saan maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Umungol si Bobby Aguilar. Lahat, lumuhad at yumuko ng 30 beses. Baka sakaling pag-isipan kong iligtas ang iyong buhay. Nang marinig ito, nagmamadaling sabihin ni Jordan Richards, oo, susundin namin ang anumang sasabihin mo. Pagkasabi nito, si Jordan Richards ang unang nagkawtaw. Yung iba parang atubiling yumuko. Lahat sila ay mapagmataas at malayong mga individual at natural na ayaw lunukan ang insultong ito. Kung ayaw mong mamatay, simulan mo nang magkawtaw. Ang Sect Lord ng Immortal Slaying Sect ay isang dakilang cultivator ng Returning to the Void, ang kanyang mismong pag-iisip ay maaaring lipulin ang inyong mga banal na kaluluwa. Galit na sigaw ni Jordan Richards. Bagamat ayaw nila, ang gravity sa mga salita ni Jordan Richards ay nag-atubili silang yumuko. Sa ilang sandali, umalangaw-ngaw sa buong Great Hall ang mga tunog ng thump, thump, thump. Tawa ng tawa si Bobby Aguilar sa kanyang isipan. Ano ang pakiramdam na yumuko ang mga matikas na binata ng Capital City? Sa ilalim ng langit, walang sino man ang nakasaksi sa gayong palabas. Sa wakas, natapos na nila ang kanilang 30 kawtaw. Itinaas ni Jordan Richards ang kanyang ulo at nanginginig na nagtanong, Senyor, pwede na ba tayong umalis? Pinigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang pagtawa at sinabing, umalis ka, at tandaan na ang aking Immortal Slaying Sect ay hindi isang lugar kung saan ang mga hamak na karakter na tulad mo ay maaaring pumunta. Kapag nahuli ulit kita rito, wala akong ililibre kahit sino mula sa Capital City Martial Arts Association. Oo, naririnig at sinusunod namin, mabilis na tumayo si Jordan Richards at tumalikod para umalis. Path. Nang malapit na silang umalis, hindi na napigilan ni Bobby Aguilar ang kanyang tawa at humagalpak ng tawa mula sa kanyang upuan. Ang biglaang pagtawa na ito ay nagpatigil sa lahat. Shit! Nagmura si Bobby Aguilar sa kanyang puso. Kanina lang. May tumatawa. Tanong ni Dominic Taylor na nakakunot ang noo. Napakamot ng tainga si Jordan Richards nang hindi sigurado, lumingon kay Bobby Aguilar at nagtanong, excuse me. Ikaw ba ang tumatawa, sir? Talaga, ako ang tumatawa, malupit na pag-amin ni Bobby Aguilar. Kung wala nang iba, umalis ka rito, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Sandali lang.
Sa puntong ito, nilingan ni Dominic Taylor si Bobby Aguilar. Malamig niyang sinabi, "Sir, maaari po ba kayong lumingon at ipaalam sa akin ang tunay mong mukha?" Nakakatawa. Ang tunay kong anyo ba ay nakikita mo? Umungol si Bobby Aguilar. Sumagot si Dominic Taylor, "Sir, bakit parang kakaiba ang tingin ko sa iyo? Ang iyong mga damit at hitsura ay hindi mukhang mula sa 1,000 taon na ang nakaraan. At sa lahat ng mga taon na ito, hindi pa nabubulok ang damit mo." Sa paalala ni Dominic Taylor, nagsimulang maramdaman ng lahat na may mali. "Turn around, let us take a look," malamig na sabi ni Dominic Taylor. "Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Nabalot ng maningning na aura ang kamay ni Dominic Taylor, na handang kumilos anumang oras. Kabanata 604, Kabanata 604, Mga Pulse Ares, Nasira. Isa. Nagmamadaling humakbang si Jordan Richards sa harapan ni Dominic Taylor. "Dominic Taylor, huwag mong ipagsapalaran ito. Kung siya talaga ang Sec Lord, kami. Siguradong hindi siya." Ngumisi si Dominic Taylor. "Captain Richards, kung siya ang Sec Lord, matagal na niya tayong pinigilan. Bakit maghihintay hanggang ngayon?" Nakita ito ni Bobby Aguilar at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Dahan-dahan lang siyang lumingon, ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ngayon, ako ay katulad ng iyong mga ninuno. Ako, si Bobby Aguilar, ay tatanggap ng iyong dakilang pagpupugay." Nang makita ang mukha ni Bobby Aguilar, naging awkward ang kapaligiran. Tahimik ang buong eksena, at tila walang makapag-react kahit isang saglit. "Natalo ka." Sa oras na ito, tumawa si Daphne Green at tumingin kay Blaze Rhodes. Nang marinig ito, sa wakas ay natauhan ang lahat. Itong tinatawag na Sec Lord. Si Bobby Aguilar ba talaga? Ibig sabihin, lahat ng taong ito ay niloko ni Bobby Aguilar. "Bobby Aguilar, ikaw na bastos. Nililigawan mo si kamatayan." Si Dominic Taylor ay agad na nagalit. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Mr. Tenny mula sa pamilya Taylor ng Capital City, hindi ko akalain na luluhod ka sa harapan ko." Malamig na sinabi ni Dominic Taylor, "Bobby Aguilar, hinding-hindi kita mapapatawad sa kahihiyang ito. Kung hindi kita papatayin, ako, si Dominic Taylor, ay sumusumpa na hindi ako magiging tao." Ngumisi si Bobby Aguilar, "Fuck off, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo?" Sa isang iglap, galit na galit ang lahat. Bilang mga napili sa kanilang henerasyon at mga miyembro ng bilog ng Capital City, lahat sila ay lumuhod sa harap ni Bobby Aguilar, at hindi nila maiwasang makaramdam ng galit. "Bobby Aguilar, hindi ka talaga patay." Malamig na sabi ni Jordan Richards. Si Bobby Aguilar, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay mahinang ngumiti, "Oo, totoo na ang mga makakatakas sa malaking panganib ay magkakaroon ng malaking kapalaran pagkatapos. Hindi ko akalain na mas maaga akong makakarating dito kaysa sa inyong lahat." Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata at sinabing, "Halos kumbinsido ka. Pero sayang, kailangan mo pa ring mamatay dito ngayon." Hindi pinansin ni Bobby Aguilar si Jordan Richards at mabilis na pinuntahan si Frederick Cohen. "Kumusta ka na? Okay ka lang ba?" Habang inilipat ni Bobby Aguilar ang cheek kay Frederick Cohen, nagtanong siya. Pinunasan ni Frederick Cohen ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at mukha siyang labis na nasasaktan. Gayunpaman, matigas niyang sinabi, "Okay lang ako, tulungan mo ako, gusto ko silang patayin." Tinapik ni Bobby Aguilar ang balikat ni Frederick Cohen at sinabing, "Higa ka lang dito, sa totoo lang, kung lalabanan natin sila ngayon, walang alinlangan na matatalo tayo." Dumilim ang mukha ni Frederick Cohen habang iniisip ang matinding sakit na dala ng mga Pulse Ares, at hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Tumayo si Bobby Aguilar at tumingin kay Jordan Richards at sa iba pa. "Bakit hindi tayo gumawa ng deal?" Ngumiti si Bobby Aguilar. Tumaas ang kilay ni Jordan Richards at ngumisi, "Make a deal." "Bobby Aguilar, ano ang kailangan mong ipagpalit para sa iyong buhay?" Hinaplos ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at sinabing, "Nauna akong dumating dito bago kayong lahat, natural, nalinis ko na ang lahat." Nagbago ang mukha ng lahat.
Naglakbay sila ng libu-libong milya upang makarating dito, lahat ay para sa mga kayamanan sa loob ng Immortal Slaying Sect. Ngayong nauna silang kinuha ni Bobby Aguilar, paanong hindi sila magagalit? Paano ito, pinalaya mo kami, at ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan? Sabi ni Bobby Aguilar na may bahagyang ngiti. Hehe, Bobby Aguilar, huwag kang mangarap ng gising. Hanggat papatayin ka namin, magiging amin pa rin ang mga kayamanan. Malamig na sabi ni Dominic Taylor. Hindi natarante si Bobby Aguilar habang nakangiti, na itago ko na ang mga kayamanan. Kung papatayin mo ako, hindi mo sila mahahanap. Pinaikit ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, ibibigay ko na lang. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang figure ni Dominic Taylor, at sa isang iglap ay lumitaw siya sa harapan ni Bobby Aguilar. Ang lakas ng loob sa kanyang mga kamay ay sobrang nakakatakot, halos mag-vibrate ang buong Immortal Slaying Sect sa mga hagong na tunog. Malamig na ngumuso si Bobby Aguilar, gusto ko ring makita kung ano ang mga kakayahan mo bilang numero 1 tao. Noon lang, sumikat ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Bobby Aguilar, na nagpapaliwanag sa buong ilalim ng dagat gamit ang nakakatakot na gininto ang liwanag nito. Boom! Sa sandaling ito, nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Kumalat ang mga alon ng enerhiya mula sa gitna nilang dalawa, bumubuhos sa lahat ng direksyon. Ito ang kanilang pangalawang beses na magkasalungat. Ang magkabilang panig ay umatras ng 3 hakbang. Pinaikit ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit sa kasamaang palad, kung iyon lang ang magagawa mo, hindi ka makakapantay sa akin. Oh, talaga? Si Bobby Aguilar ay humakbang pasulong, handa na sa labanan. Naging ligaw siya, kumukulo ang kanyang dugo, ipinapakita sa mundo ang kilos ng isang tunay na kampyon. Dominic Taylor, ang iyong posisyon bilang numero 1 ay dapat magpalit ng kamay ngayon. Sigaw ni Bobby Aguilar. Pagkasabi noon, humakbang muli si Bobby Aguilar. Hinuyam niya ang kanyang golden fist, inatake si Dominic Taylor gamit ang puwersang kayang basagin ang mga bundok. Si Dominic Taylor ay walang takot, nag-imbento ng inner strength sa loob niya, piniling harapin muli si Bobby Aguilar. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pakinabang si Dominic Taylor. Ang kanyang kamao ay gumuho, at ang kanyang katawan ay umatras ng ilang hakbang. Ikaw bilang numero 1 ay walang iba kundi ito. Ngumisi si Bobby Aguilar. Ipinikit ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata, nginisyon at sinabing, alam kong malakas ang iyong pisikal na katawan, ngunit mayroon akong 1,000 paraan upang maiwasan ito at mapatay ka. Pagkatapos ay halika at subukan. Sigaw ni Bobby Aguilar. Nang si Bobby Aguilar ay naghahanda sa paghampas sa ikatlong pagkakataon, nagsimulang muling kuminang ang mga pulse ares. Mabilis na bumalot kay Bobby Aguilar ang kaila hilakbot na enerhiya. Ang matinding sakit ay naging dahilan ng muling pagbagsak ni Bobby Aguilar sa lupa. Ang sobrang sakit ay nagpanginig kay Bobby Aguilar. Sinubukan niyang tumayo, ngunit mas lumakas ang kapangyarihan sa loob ng mga pulse ares. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at nagnganga ang kanyang mga ngipin at nginisyon, kaya, kahit ang iyong posisyon bilang numero 1 ay umaasa sa kasuklam-suklam na paraan. Gayunpaman, walang pakialam si Dominic Taylor. Ngumisi siya, sa nanalo pumunta ang mga samsam. Bobby Aguilar, basta manalo ako, anumang paraan ay marangal. Habang bumabagsak ang mga salita, ang kamay ni Dominic Taylor ay kumikinang na may gintong liwanag, walang awang hinampa si Bobby Aguilar. Boom! Ang lupa ay agad na nabasag. Sa ilalim ng sakit ng mga pulse ares, si Bobby Aguilar ay walang kapangyarihan na umiwas. Ang kanyang pisikal na katawan ay nasugatan na naman, basang-basa sa dugo. Ngumisi si Jordan Richards, Bobby Aguilar, ito ang iyong kapalaran. Ibigay ang kayamanan ng Immortal Slaying Sect, at maaari kong isipin na hayaan kang mamatay ng hindi gaanong masakit. Humalukip-kap si Jordan Richards sa likod at walang pakialam na sinabi. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nginisyon at sinabing, itinago ko ang kayamanan, sa libingan ng iyong ina. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Jordan Richards,
at umungal siya sa galit, nililigawan mo si kamatayan. Isang mabangis na suntok ang damapo sa mukha ni Bobby Aguilar, na direktang nagpalipad sa kanya pabalik. Sa oras na ito, humakbang si Dudley Lynch at sinabing may bahagyang ngiti, Captain Richards, ipaubaya mo sa akin. Mayroon akong 1,000 paraan para pahirapan siya, na hinihiling na sana ay patay na siya. Pinandilatan ni Jordan Richards si Dudley Lynch at malamig na sinabi, huwag mo na akong bigon muli sa pagkakataong ito. Sigurado ka. Ngumisi ng masama si Dudley Lynch. Pagkatapos, humakbang si Dudley Lynch patungo kay Bobby Aguilar. Tiningnan niya si Bobby Aguilar at walang pakialam na sinabi, Bobby Aguilar, inaamin ko na ikaw ay sanay, ngunit kung minsan ang pangunahing salik ng tagumpay o pagkatalo ay walang kinalaman sa kakayahan ng isang tao. Halimbawa, ngayong pinahihirapan ka na sa punto ng hindi mabata na sakit ng mga pulse areas na ito, paano mo ako haharapin? Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, ikaw ay tunay na kapatid. Masyado kang nagsasalita. Bahagyang ngumiti si Dudley Lynch, fine, then let me satisfy you. Bitik. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang biglang dumating. Bitik, basag, basag. Kasunod nito, hindi mabilang na mga tunog ang umalangaw sa buong Great Hall. Nakita ng lahat na ang mga pulse areas sa kanilang mga kamay ay nabasag. Kabanata 605, Kabanata 605, ang dakilang labanan. 1. Umalangaw ang tunog ng pagsabog sa buong Great Hall. Nagmamadaling ibinaba ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang pulso, at sigurado, ang mga pulse areas ay nagkapira-piraso. Ang mga pulse areas, sa wakas ay nasira. Mahinang bamulong si Bobby Aguilar sa hindi makapaniwala, na sinundan ng mga alon ng lubos na kaligayahan. Samantala, bahagyang nagbago ang mukha ni Dudley Lynch, at ang kanyang kamay, na katatapos lang niyang abutin, ay binawi ng walang malay. To think it would break at this time, si Jordan Richards ay sumimangot ng mahigpit, ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Ang item ay hindi pa nahahati, at sa mga bracelets na sira, ito ay hindi magandang balita para kay Jordan Richards. Dudley Lynch, nang walang pagpigil sa mga pulse areas na ito, kwalipikado ka pa bang umungol sa harap ko? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Bahagyang nagbago ang mukha ni Dudley Lynch, at ngumuso siya, Bobby Aguilar, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Kahit wala itong mga bracelets, wala pa rin akong dapat ikatakot. O talaga. Si Bobby Aguilar ay umungal, ang kanyang boses ay parang kulog, na naging sanhi ng pag-vibrate ng buong Great Hall. Pagkatapos, humakbang pasulong si Bobby Aguilar, at sa isang kisap mata, isang nakakatakot na aura ang bumalot sa buong Great Hall. Ang mukha ni Dudley Lynch ay naging sobrang pangit, at alam niya na kung wala ang pagsugpo sa mga pulse areas, hindi siya tugma kay Bobby Aguilar. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Dudley Lynch na tumingin kay Jordan Richards. Gayunpaman, si Jordan Richards ay hindi nagpakita ng senyales ng pakikialam. Damn it! Dudley Lynch ang kanyang mga ngipin. Nang walang ibang pagpipilian, humakbang siya at sumigaw ng galit, Bobby Aguilar, huwag kang mayabang. Sa tingin mo ba talaga natatakot ako sa iyo? Bago bumagsak ang mga salita, ginamit muli ni Dudley Lynch ang kanyang lumang taktika, pinakilos ang madilim na enerhiya sa paligid niya upang salakayin si Bobby Aguilar. Ngumisi si Bobby Aguilar, ang paggamit ng parehong pamamaraan ng 2 beses ay walang silbi. Ang madilim na enerhiya ay muling nagbago sa anyo ni Emily Taylor, papalapit kay Bobby Aguilar. Pero sa pagkakataong ito, pumikit na lang si Bobby Aguilar. Ang kanyang malakas na divine sense ay direktang sumaklaw sa buong Immortal Slaying Sect. Sa banal na kahulugang ito, naunawaan ni Bobby Aguilar ang bawat kilos ni Dudley Lynch. Boom! Habang ang maitim na enerhiya ay sumugod patungo sa kanya, binasag ito ni Bobby Aguilar ng isang suntok, na tumagos dito. Agad na niluwa ni Dudley Lynch ang isang subo ng dugo, ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang umatras pa atras. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Sigaw ni Bobby Aguilar.
Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Dudley Lynch, ang kanyang figure ay naging isang gintong liwanag, na agad na lumitaw sa harap ni Dudley Lynch. Boom! Sumambulat ang ginintoang liwanag, at ang nakakatakot na makapangyarihang absolute beginning sacred feast ay mabangis na hinampas siya. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Dudley Lynch, at dali-dali niyang pinakilos ang madilim na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan upang makayanan ang pag-atake. Ngunit ang kapangyarihan ni Bobby Aguilar ay napakalaki, na direktang nabasag ang madilim na enerhiya at pinipilit ito patungo sa laman ni Dudley Lynch. Fu! Hinawakan ng dibdib ni Dudley Lynch ang mapangwasak na suntok, dahilan para tuluyan siyang umatras. Kung hindi dahil sa buffering ng dark energy, malamang na kinuha ng suntok na iyon ang buhay ni Dudley Lynch. Namutla ang mukha ni Dudley Lynch, at pinilit niyang tumayo mula sa lupa, ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa hangin. Muli, ang madilim na enerhiya ay nagbago sa hindi mabilang na maliliit na bola. Ang bawat bola ay naglalaman ng hindi maisip na dami ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa isla, ang diskarteng ito ang nakabasag sa katawan ni Bobby Aguilar. Itong galaw na naman. Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na mapangiti ng malamig. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang parehong pamamaraan ay hindi gagana sa akin sa pangalawang pagkakataon? Sabi ni Bobby Aguilar na may singkit na mga mata. Hindi siya pinansin ni Dudley Lynch, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang umaalon ang kanyang aura na parang kumukulong tubig. Isa-isang nagtipon sa paligid niya ang dark energy balls. Ang isang mapang api na kapaligiran ay agad na tumagos sa hangin. Kahit na mula sa isang malayong distansya, ramdam nila ang nakakasira ng lupa na enerhiya na nasa loob ng maliit na bowl ang iyon. Walang pag-aalinlangan na tumingin kay Bobby Aguilar. Malamig na bumantong hininga si Dudley Lynch, "Bobby, kahit anong halaga, papatayin kita." Seryoso ang mukha ni Bobby, malamig na nakatitig kay Dudley sa di kalayuan. Sa galit na dagandong ni Dudley, ang itim na bola sa kanyang kamay ay biglang hamampas kay Bobby. Boom! Umalangaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog sa buong Great Hall. Ilang sandali, umusok ang makapal na usok, na para bang isang napakalaking bomba ang sumabog sa sandaling iyon. Isang nakakakilabot na enerhiya ang lumabas, na naging dahilan upang ang lahat ay napaatras ng ilang hakbang sa pamamagitan ng puwersa nito. Maging ang mukha ni Jordan Richards ay bakas ng pagkagulat. Kung saan nakatayo si Bobby, ang buong lugar ay naging abo at isang malalim na hukay na may 10 metro ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ang usok ay unti-unting nawala, at ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa direksyon ng malaking hukay. Ha! Hindi siya patay. Maya-maya, may nakadiscover sa figure ni Bobby. Nakita ko lang na sa harap niya, may isang maliit, kumikinang na bundok na pinuprotektahan siya ng walang pag-aalinlangan. Pero kahit na ganoon, punit-punit ang damit ni Bobby, at maraming bahid ng dugo ang lumitaw. Isang mahiwagang artifact. Pinaikit ni Jordan Richards ang kanyang mga mata, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Anong klaseng artifact ito? Maaari nitong harangan ng gayong nakakatakot na pag-atake. Lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Dudley. Naubos na ng atakeng ito ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi niya kayang patayin si Bobby, siguradong siya ang mamamatay. Inalis ni Bobby ang Venerable Fifth Mountain, pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan, at malamig na sinabi, kung hindi dahil sa Venerable Fifth Mountain, ang pamamaraang ito ay maaaring talagang nagdulot sa akin ng malaking problema. Nanatiling tahimik si Dudley, humihingal, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Inayos ni Bobby ang kanyang damit at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Dudley. "Dudley, gamitin mo ang anumang mga trick na natitira mo," sabi ni Bobby habang naglalakad. Ang labis na presyon ay nagpang-inig kay Dudley, at ang kanyang mukha ay napuno ng takot. "Gusto mo bang gamitin muli ang iyong special magic artifact?" Tanong ni Bobby na ikinapikit ng mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, napatigil si Dudley sa pwesto. Ang maliit na lugar ng espasyo ay tila nagyelo pa rin. "Mukhang wala kang ibang paraan," nginisyo ni Bobby. "Dudley, mamatay ka na lang."
Sa dagandong ni Bobby, kinuyam niya ang kanyang gintong kamao at sinumpa si Dudley. Tumigil ka. Sa mahalagang sandali na ito, sa wakas ay nagpasya si Jordan Richards na makialam. Ang kanyang figure ay sumambulat, umaakyat patungo kay Dudley. Malamig na tiningnan siya ni Bobby at sinabing, Jordan Richards, hindi mo siya mailigtas. Ang nakakatakot na golden light ay dumating sa gilid ni Dudley halos sa isang kisap mata. Malinaw na huli na si Jordan Richards. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin habang nakatalikod ang kanyang mga palad, at isang itim na gintong bola ang biglang pumutok. Ang itim na gintong bola na ito ay isa sa dalawang Jordan Richards na karaniwang nilalaro. Klang! Ang itim na gintong bola ay hamarang sa harap ni Dudley, bumangga ng husto sa kamao ni Bobby. Ang kamao ni Bobby ay biglang nakaramdam ng mga alon ng sakit, at ang golden light ay nabasag ng black gold ball na ito. Si Dudley, na naligtas, ay tagaktak ng pawis habang nanghihina ang kanyang mga binti. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na sumugod si Jordan Richards sa tabi ni Dudley. Malamig niyang tinitigan si Bobby, na nagsasabing, I told you to stop. Bingi ka ba?